Yan, eto Davao na naman. Hindi ba kayo nagsasawa diyan sa Davao? No, bakit laging diyan? Oh, sabi dito, mahigit 700,000. Ano ba yan? Baste, no? Porke ba pababa ka na, porke paalis ka na sa posisyon at hindi natin alam kung sino ang susunod na mayor, ang dami pa din hanggang ngayon nahuhuli na mga ganito, no? Sabi, mahigit 700,000 halaga ng illegal. Ayan, no? Illegal na panagbabawal na gamot nasabat sa bypass sa Davao City. Ano bang meron dyan sa Davao? Yung mga pugante, nandiyan sa Davao. Lahat, no? Nandiyan sa Davao. Yung mga doktor hindi yung doktor na talagang gumagamot ho, yung mga doktor ng birth certificate, nandiyan sa Davao. Tapos sasabihin ninyo, ang galing-galing ng mga nakaupo dyan. Tapos, meron nung mga ilang buwan ang nakalipas, 37 katao ang nagpositibo sa Davao doon sa loob ng kanilang munisipyo. Ano ba nangyayari? Akala ko ba si Tatay Digong ang sagot, no? Doon sa mga ganito. Bakit mismong Davao? Kala ko mga Duterte ang sagot kapag laban, mga bossing. Diyan mismo ano nila mismo yun? Yung kumbaga, pinaka kaharian nila yan Davao. Kaya nga po, biglang napatakbo si Digong. Bakit ho? Wala pong babat-batin si Baste Duterte kay Carlos Nograles po, mga kababayan. Kay Carlo Nograles, alaus. No? Sabi nung tatay siguro habang nagkwentuhan o nag-usap sila, Baste, hindi ka tatakbo, hindi ka magre-re-elect sa pagka-mayor. Bakit po? Hindi mo kakayanin yun Mambabatas na totoo yun ikaw mukhang mambubutas lang Di mo ba? Tapos nakita naman natin yung pagkakaiba ng dalawa, mga bossing. Di ba? Sabi dito, nasabat mula sa 4 na individual ang tinatayang mahigit 700,000 halaga ng illegal na gamot. Ayan. Sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Block 71, kompleto ang address o subdivision, Davao City, nito lamang November 2 baka sabihin ng iba, luma na ito. November 2, 2024, kinilala ni Police Major Marcel Manzano, Acting Station Commander ng Sasa Police Station, ang mga suspect na sinaayan. Hindi ko nababasahin yung mga pangalan. Akala ko ba tahimik dyan? Akala ko ba okay dyan? Akala ko ba the most safest city in Southeast Asia ang Davao? Anong nangyari? Mga bossing. No, yung mga nakaupo dyan sa Davao, anong nangyari? Lalo po kaming bumibilib doon sa mga na-discovery po ni General Torre. Di ba, Aichang? Di ba, Ma'am Chris Rose? Ma'am Maritel T? Lalo tayong bumibilib doon sa mga na-discovery ho ni General Torre, mga kababayan, na talagang sabi niya dinodoktor daw yung mga yung mga logbook diyan para magmukhang safe. Yung iba nalilito pa din doon sa mga logbook. Paano nila nagagawa 'yon? Simple lang ho, mga kababayan, sa pag-a-analyze po natin, sa pag-aanalisa natin, may isang logbook na nandoon sa harap, Yun po yung pinipirmahan ng mga taong mga nagrereklamo, May isang logbook na nasa loob kung sakali. Gagawin nila, lahat ng nandoon, lahat ng nagreklamo, kung napakarami yung nagrereklamo na yun, magulo Davao. Kung napakarami nung nagrereklamo na yun, pagpasok sa loob, yung logbook susulat lang nila, yung kunyari, yung mahihinang reklamo lang, yung tipo hubang tipong pang mga, eto, nag-ambaan, ganyan. Eto, muntik na magsuntukan. Yung mga ganyan lang mga kababayan. Tapos, yun ang isasubmit nila doon sa pinaka-main ng PNP. Kaya po nasabi ni General Torre, hindi talaga safest city ang Davao. Ako nagtataka
paano natalo ng Davao yung Singapore, no? Na talaga namang, yun talaga tumira ho ako, 6 hanggang 7 taon doon sa Singapore, mga kababayan. Dun masasabi mo, iwan mo yung cellphone mo, pagbalik mo, nandoon pa din. Iwan mo yung kung ano mo, pagbalik mo, nandoon pa din, no? Maiwan mo sa taxi, ibabalik sa iyo ng taxi driver. Ako para ho sa akin, mga kababayan, ang masasabi ko lang po, no? Para sa akin, Singapore, kasi Singapore lang naman ang napuntahan ko banda diyan, na talagang masasabi ko na safe, kesa sa Davao, mga bossing. Ang masasabi ko lang po, ewan, tigilan niyo na yung pagdodoktor diyan. Ma'am Gloria Belmonte, shoutout po sa inyo from Italy. Sabi ni Erwin Lopez, tulad pa din ng kahapon. Kayo ho ba, diyan sa comment section, paki-comment niyo naman po, naniniwala po ba kayo na ang Davao ang pinaka-safest city sa Southeast Asia? Ako po kasi parang hindi na eh. Unang-una narinig ko pa lang kasama sa Southeast Asia ang Singapore. Di ba? Nung marinig ko pa lang yun, ay saglit lang. Paano nangyari yun? Di ba? I-comment nyo dyan kung naniniwala ako kayo. Posible ako, naniniwala ako na karamihan sa inyo hindi naniniwala. No? Kaya yung mga taga Davao dyan, naku, eto. Kung talagang gusto nyo yung totoong maging safe ang Davao, hindi lang yung tipong doktoran ang laban, ha? Di ba, ma'am? Asan ba yun? Si Frozen Soul? Hindi lang doktoran ang laban, ha? Sumubok kayo nung iba. No? Baka matagal-tagal na, baka nga yung mga sinasabi na sila ang protector, baka nga, no? Dahil hanggang ngayon meron pa din. Sabi ni Edel TV, takbuhan ng mga pugante ang Davao. Ganun na nga, baka nga si Roque nandiyan Baka nga ho si Roque nandiyan, mga kababayan. Eto pa, nako. Eto, ano ko lang to. Kumbaga, pag-analyze ko lang dito sa mga nangyari nung mga nakaraan. Baka ang KOJC hindi pa iboto si Digong. Ayan Naku, kay Mark Ramos ko lang narinig yun KOJC hindi iboboto si Digong. Bakit? Wala po napabayaan nung mautog o yung kampo ni Digong si Kibuloy. Di ba? Grabe na yung pag-ano nila. Grabe na yung pag-i-stop nila para makuha si Kibuloy. Lahat na po ginawa nila, mga kababayan. Pero ano nangyari? Nanaig pa din po ang mga alagad ng batas. Nanaig pa din po ang Pilipinas, ang gobyerno ng Pilipinas. No? Nanaig pa din po ang batas ng Pilipinas. Bakit ko nasabi yun? Baka nagtatampo sila kay dating Pangulong Duterte. Kasi sabi mo kapag ganito, pagkasali kami sa mautog, hindi mo papabayaan si Kibuloy. Bakit ngayon nasa oblo na? Di ba? Kaya nga, di ba, nagkaroon sila ng hidwaan. Yun yung pagkakarinig ko, nagkaroon sila ng yung tampuhan na, no? Sabi, hindi na po kami sasali sa mautog. Yung KOJC, baka nagtampo.